people are so desperate with change that they can just buy anything na nagbebenta sila, na nagbebenta ng produkto may nakalagay na change. Yes. O di ba yan ang nangyayari sa atin in 2022? Nabudol na tayo. So, these are the same people na nagbudol sa atin. So, ngayon, so itong sinasabi nila, no, they would like to change, okay? Actually, nagtapo na ng curveball si tatay sa kanila, no? Oh, saan ka nakakita ng People's Initiative na napapahinto ng presidente? True. Wala pong constitutional power ang presidente para magpahinto ng People's Initiative. The Senate cannot even stop it because it is the constitutional of people to actually conduct and launch a People's Initiative. Paano nga sila? Hindi, huli na. Ano sila, para sila mga bata na nahuli mo kumukuha ng cookie sa cookie jar at alam mo yung parang yung ang dami ng mancha sa mukha, nagdi-deny pa, correct? Paano hindi magdi-deny? Ang pera galing ng Ajax at Tupad. These are from the budget of the executive. Kung pwede bang presidente ka, hindi mo alam yung pera ginagamit sa People's Initiative. Correct. So, nagigets nyo ba? Alam mo, okay lang na mag-reforma, no? Dapat ginawa nyo na ito nung umpisa pa. Sinasabi nyo, no, may reforma kami, makijoin kayo, ganyan, kinausap si Digong, Digong, nagko-constitutional reform kayo, magsama-sama tayo para isuloy yung constitutional reform, ganyan. Pero kailan nyo ginawa yan? Ginawa nyo yan nung nabisto na yung kalokohan nyo dyan sa Kongreso. Sa lahat ng ating mga ka-Kyulto, sa ating mga kapyugad, at syempre, sa ating, ang nag-iisang Nikita, ang kasama ko, kasabay kong nawindang kagabi. Good evening, girl! Magandang gabi sa'yo, Maricar. Ay, di ba ang ano natin ngayon, ang ating episode? Okay. Actually, nangingisay lang ako, kaya ako na ganito magpasentan. Okay, hoodie pala. Ayaw, ano tawag dito? Hindi nakikisama sa akin yung aircon namin. Pinatay ko na siya twice. Wash siya. Hindi siya nakikisama. So, ayan. Ako mainit ko naman dito sa Pilipinas. So, pero hoodie pa rin ako. Hindi ko alam na, ayan, mukha tuloy tayong ano ngayon. Ang cute, di ba? Para tayong mga witch. Diba? Hindi tayo nag-uusap nagkagulatan na lang tayo, nakahuli tayo pareho. But anyway, ayun, grabehan ang mga gaganapan. Just me yun. Let's start with the most. Pwede ba natin pag-usapan yan? Hindi kayo gugurgurin. Charot. Pag-usapan lang natin yung facts na lumabas kahapon. Okay, ganun na lang muna tayo. Okay. Kasi mahirap na, diba? Dahil everything seems to... Kailangan medyo, doon lang tayo sa facts lang. Saan mo natin sisimulan? Kasi simulan natin doon sa, nagkatanungan tayo last week, di ba? Ano ang launching? What is the launching all about? Ganun tayo nagtanong, di ba? Yun yung launching ng ano? Yung kick-off daw, kung ano man yung kick-off na yun. Kasi yung kick-off. Wala nga nangyaring kick-off na kick-out ngayon nangyari sa totoo. Sa totoo lang, yun ang sinasabi ng mga tao. Ano ba yan? Ano yung nilo-launch nila? May sasagutin na. Concert naman to. Wala nga pag-usapan yan. Magandang pag-usapan natin yung mga tanong ng mga sambayan ng Pilipino. Ito sa comment section. Kasi ang tanong sa tanong nila. Okay, itong tanong. Hindi, sandali. May tanong dito si Daryl Baklado. Baklado? Hindi ka bakla ka? Baklado. Ang tanong niya, can we just ride their parliamentary cha-cha, then defeat them in question time to request an election, then wipe this holes in administration? Okay. Ito lang, Maricar, no? I support the shift to federal parliamentary system and easing of foreign restrictions of investments. Yes. Pero kasi, magkasama pala tayo doon sa kampanyang yan, bakla ka. pero let's make our argument sense. Halimbawa ito, question daw sila sa question hour. Okay. Parang, alam niyo naman kung how parliamentary systems works, no? So, kung ikaw ang ruling party, meron kang ruling party, you need to be elected you need to have 50% plus 1 of the votes in order for you to the ruling party. Pag wala kang 50% plus 1, magkakaroon ka ng alliance with another
party. So, depende rin yan sa system. Kasi usually, pag nag-run-off elections na dalawa na lang kayong matira sa huli, most probably, magiging majority elected yung isa. Regardless. Okay. Question hour. Okay. So, paano mo ito question hour at mapupuwersa yung ruling party, whether it's just one party ruling with the 50% plus one of the votes or the coalition? Paano mo sila makukumbinse na i-give up ang kanilang kapangyarihan through a question hour? Eh, kayo yung minority. So, minority ka, mapipilit mo yung majority to bend to your will? Kasi Maricar, no, they are interpreting. Ganito kasi ang Maricar, no, they are looking at examples abroad. Ay, maganda yung sistema sa parliamentary system sa Netherlands, sa France, sa UK, sa ganito. Magiging ganyan din tayo pag nag-adapt tayo. Dude, it took them how many centuries in order to have the kind of system that you are looking right now. So wag tayo magbenta ng fantasy. Okay, wag tayo magbenta ng fantasy. Doon lang tayo sa totoo na, okay, para ma-achieve natin to, kailangan natin to A, B, C, D, E. Like for example, ang importante dyan is yung anti-turncoatism law. Bawal balimbing. Hindi yung pwedeng, halimbawa ako, Maricar, halimbawa ako, PDP laban ako ngayon, tumakbo ko election. Eh, ang Speaker of the House, lakas. Siyempre, dahil yung Speaker ng kaperahan, lilipat ako ng lakas. That happened even during Duterte's time. Lahat lumipat ng PDP laban. Okay? A lot. Yes. A lot. Tapos pag next election, tatakbo ako ng lakas, dahil ngayon may pera, eh paano ko yung naging speaker, eh hindi naman lakas, nilipat naman ako doon. Kasi that's what happening. So what's going on right now is si GMA nagsampa. Nag-file siya ng bill na anti-balimbing. Guess what? Hindi pa to pinapasa ng House of Representatives. The House, yes. Correct. So girl, explain mo nga sa akin, kung seryoso itong mga taong to, ng parliamentary system, dapat yung mga building blocks ginagawa mo na ngayon. Correct. Otherwise, not only that, not only that, napakagandang punto na sinabi ni President Duterte, ni former President Duterte kagabi, no? I'll just call him Tatay Digong, napakahaba ng title na yun. Napakaganda na sinabi ni Tatay Digong kagabi, they are actually pushing on doing this without educating the public. Yun yung isa sa mga pinakamagandang punto na sinabi kahapon kagabi ni Tatay, no? Dahil with all these things that they are trying to introduce, in fact, they are trying to change the system. The Constitution by itself, katulad, ulit ng sinabi ni Tatay Digong kagabi, it actually works. Doon naka-foundation ang lahat sa atin. You can tweak a little bit of that, yes, sure. Pero yung ginagawa ninyo, because of course, paki-explain na lang sa kanila, Sas, kung bakit yung sinasabi ni Tatay na you wanting to shift it to parliament form does not exactly just, you cannot just put it in fancy words na nag-people's initiative lang kami. Ano lang to? Con-as lang to or con-ref lang to or chacha lang to? No! No, ang nangyari kasi nito, no, Maricar, people are so desperate with change that they can just buy anything na nagbebenta ng produkto may nakalagay na change. Yes, o di ba yan ang nangyari sa atin in 2022. Nabudol na tayo. So, these are the same people na nabudol sa atin. So, ngayon, so itong sinasabi nila, no, they would like to change. Okay? Actually, nagtapo na ng curveball si Tatay sa kanila, no? Saan ka nakakita ng People's Initiative na napapahinto ng presidente? True. Correct. Wala pong constitutional power ang presidente para magpahinto ng People's Initiative. The Senate cannot even stop it because it is the constitutional of people to actually conduct and launch a People's Initiative. Paano nga sila? Huli na. Ano sila, parang sila mga bata na nahuli mo kumukuha ng cookie sa cookie jar at alam mo yung parang yung ang dami ng mancha sa mukha, nagdi-deny pa, correct?
Paano hindi magdi-deny? Ang pera galing ng Ajax at Tupad. These are from the budget of the executive. Kung pwede bang presidente ka, hindi mo alam yung pera ginagamit sa People's Initiative. Correct. So, nagigets nyo ba? Alam mo, okay lang na mag-reforma, no? Dapat ginawa nyo na ito nung umpisa pa. Sinasabi nyo, no, may reforma kami, makijoin kayo, ganyan. Kinausap si Digong, Digong, nagko-constitutional reform kayo, magsama-sama tayo para isuloy yung constitutional reform, ganyan. Pero kailan nyo ginawa yan? Ginawa nyo yan nung nabisto na yung kalokohan nyo dyan sa Kongreso. Correct. Yung liquidation by certification ninyo, bigla nagkaroon ng People's Initiative, Bex. Girl, pag tinitignan ko ngayon, ilang beses na nagaling sa Kongreso ang mga kalokohan na nahuhukay. Nagsimula sa Maharlika. 'Di ba? Tapos nasundan nitong na-discover mo itong MOOE na na hashtag over 30 right years. now. Over 30 years. Yes. So, and now this. No? At may lumitaw pa kahapon, according to those people who were in Davao, hello Vivian Velez, kasi pinadalahan niya ako ng mga photos ng mga nandoon na topic doon sa mismo forum, doon sa Davao City kahapon, na nakalagay doon yung mga adjustments nila sa budget sa BICAM. Nakalagay din doon na kahit hindi requested ng COMELEC, yung adjustment sa budget na yon, binigyan nila ng pagkarami-raming pera. So these things, go ahead please. Hindi, go. Tapusin mo yung point mo, girl. Yeah, ang nakakaloka kasi dyan is yung katulad nung ang pinaka nagulat ako kasi dito sa lahat ng mga bagay na to, walang kinikibo ang media. That's number one, walang kinikibo ang media tungkol dito sa lahat ng mga to. Hindi nila yan, well, syempre alam naman natin kung bakit hindi nila kinikibo. But the thing is, yung ginawa nila kay Inday Sara na pinag-initan nila sa 125 million, which you and I know is bariyang-bariya as opposed to whatever the figures are na nag-overshadow dito sa mga sa lahat ng issues na to na umiikot, kung ilang bilyon, trillion na nga, to be honest, ang talagang involved na pera. Trillion na, tama ba ako? Magkano yung sa Maharlika, magkano yung sa nila, mga insertions nila sa budget nila, at saka yung wala nga. Kasi nga, Maricar, wala akong ang reforma, nagsisimula po ito sa sarili. So, huwag niyo pong sabihin sa amin na mababago po ang lahat pag ginawa po itong reforma na to, dahil mali po yan. Mali ang ganyang pag-iisip. In the first place, again, uulitin ko, if this is pasensya na, mutik may lumabas na bad word, but if this is the reform, if this is indeed the reform that they are trying to push, how come the people does not even know what it is? Wala kayong sinasabi, wala kayong information campaign. Yeah. Girl, inuuto nyo lang, punta kayo dito, pirmahan nyo to, wala nang tanong-tanong. Pagtatanungin mo yung mga tao, ano pinirmahan mo, wala silang idea. Pero binahay-bahay nila. May target pa sila ng mga tao para doon. Grassroots lang talaga. So, manloloko. Merong deception na nagaganap. Ngayon, ako kasi naniniwala ako, Maricar, that there are kinds of deception that you need to do in order to achieve noble ends. Now, if this is that kind of deception, Maricar, when that noble end happened, I am willing to apologize to everyone na kinontra ko. There's none inside. Well, if ever, I'm just saying hypothetical. If ever that's the case, I'm willing to apologize and admit with all humility na, okay, I agree na yung pag-reject ko noon is mali. I was driven out of my principle, but now that I'm seeing that the deception was conducted in order to achieve noble ends, I'm with all humility, I'm apologizing. But the problem, Maricar, is the noble end must actually be laid out to the people. What is actually the noble end? And second, it's supposed to be for the people, girl. For the people. And then, secondly, kasi ako na rin, eto naman statistically speaking, ang parliamentary system are more transparent and less corruption. Pero there's a crucial difference. Yes. Ang mga parliamentary system, wala po silang liquidation by certification. Exactly. So ngayon, ayaw po nilang itigil ang liquidation by certification na to. Hindi naman nila kailangan baguhin yung constitution para itigil ito Ba't ayaw nilang baguhin? At sasabihin mo sa akin na pag naging parliamentary system ka na, biglang mawawala na yung liquidation by certification? Por qué? How? Ano yan? That goes against common sense. And especially the knowledge of human habit and inertia. Pag hindi mo binago yan ngayon, at nag-transition ka ng parliamentary system, it will become much worse. Because in a parliament, it is the ruling party
that controls the budget, that prepares the budget, controls the budget, spends the budget. Kahit yung budget na mapupunta doon sa minority parties para meron silang pang MOE, they also Yes, control. oo. So anong silbi na ngayon ng minority party? Kukontrahin ba nila yung liquidation by certification? Pag kinontra nila, mababawasan sila ng budget. It is the same kind of culture you are going to transfer to another system na pag na-maintain yung culture na yun, ay mas malala. Yun eh. You need to actually, in order to avoid being a snake oil salesman, you need to tell the risks na if you maintain this kind of culture into that kind of system, mawawala yung mga virtues and beneficial ng parliamentary system, because the ruling party would enjoy the liquidation by certification. Yes. Ikaw na minority na nakadepende ka sa budget na mapupunta sa'yo dun sa ruling party, what will you do? Maglalakas ka ba ng loob na kontrahin? Wala kang budget. Which is exactly the same thing going on right now. Kaya wala kang congressman na kinukontra ang liquidation by certification dahil nakikinabang sila dyan. Sabi ko, wala akong pakialam kayo matamaan pa mga kaalyado ng Duterte, but that is the truth. Tatakot It is sila. the truth, correct. Hindi sila mabibigyan ng MOE. Diba? Sasabihin mo sa akin, bigyan mababago? No, make it sense. Hindi nga, ayaw nyo mapatigil yung liquidation by certification. Tapos sasabihin nyo, gusto nyo ng reform? Then why don't you start now? This is a very, very simple thing, Maricar. Yes. Alam mo kaya hindi ako matigil nakakangiti. Kasi you started this topic, this particular topic, yung sabi mo let's repeat it. Yung sabi mo towards the yung sa end game niya. You said something if you're going to do something medyo ano tawag dito, they discard ka ng something seemingly dubious. At least man lang sana, 'di ba? Towards the end merong purpose. Parang ganoon yung nangyari kagabi. But isingit ko lang. Kasi sandali, nakamute ka, girl. Hindi, parang yan, girl, na parang wala tayong pagtatalunan na gusto natin pareho ng pagbabago. We both want the same ends. But the problem here is, yan bang mga tao na yan, na nagsusulong yan, do we have the similar point of view? Ito sinatambi. Definitely not. Kasi nga, ulitin ko na naman, at para sa mga nakikinig sa atin, that these are actually what they are waiting from us right now, Yung sinabi ni Tatay kagabi, that the reason why he spoke against it is because he can see already that everything that they are doing does not exactly reflect to what the public needs. Hindi talaga, yung ginagawa nila, yung paulit-ulit ko sasabihin, you did not even educate the public about what you're doing, but you forced them to sign. And you bribed them to sign. You swindled the people. You use people's money in order to accomplish this. At sinasabi niyo wala kayong kinalaman. Ngayon, napahinto, na-suspend because ayaw ni BBM. Di ba si BBM dahil nagpa-suspend, sabi ni Zubiri. Kung People's Initiative talaga yan, wala pong kapangyarihan ng presidente na magpahinto ng People's Initiative. Even COMELEC, actually suspension ng COMELEC, no? Actually, you can raise it to the Supreme Court. Ba't ka nagsususpend? Ba't mo ito tini-TOR? You are blocking the constitutional right of people to People's Initiative. Correct. But, magkakabukuhan kasi, madam. Hawsyaw nga kasi ginawa nila, no? Hindi kami may kasalanan. Di ba hindi kami may kasalanan kung bakit nagka-leche-leche ito? Kayo may kasalanan because you used the wrong tactics. Bakit? Wala naman tayong paano ito naging right tactic? Girl, si Tatay na mismo nag-defend sa'yo kagabi. Pinagmumukha nilang tanga ang mga Pilipino, akala nila engot ang mga Pilipino. Ginawa nila yung mga yan, like as if the Filipinos are never gonna understand because they look down on Filipinos. They don't regard Filipinos as bright. Yung term niya, Tatay, bright. 'Di ba? Kayo mismo hindi kayo bright. And yet, 'di ba, ang lakas ng loob ninyong gawin yan, like as if all Filipinos are dumb. Doon ako nagulat sa sinabi nito, which feels very true. You want people to just scout out to what you want to do because you're in power. Nagpa-power tripping sila, sinabi ni Tatay Digong yung kagabi. 'Di ba? And yun pa nga, may tatanong ako sa iyo kasi napakaganda ng punto nung sinabi ni kagabi ni Papi Pulong, no? Sabi niya, nakasama ko si Alvarez, sino pa yung sumunod na House Speaker? Si Cayetano, tapos si Lord, I forget his surname. Speaker Lord
Anong pangalan niya? Letter V. Velasco. Anyway. Velasco, yes. Sabi niya, nakita, ngayon pa lang ako nakakita na kongresista takot doon sa speaker. Diba? Yun yung sinabi niya, it's discombobulating for Pulong to witness something like that. Na why does he have that much power? And now for everybody who are his common, baka mas marami pa nga na nasa nasa Congress na yon na mas malaki pa nakuha ang boto kaysa doon sa House Speaker na yon. So ibig sabihin as per constituency is concerned, mas malaki yung boto nakuha ng ibang doon kongresista, and yet they are afraid to go against the speaker itself. So that's may kontrolado niya talaga yung budget. Yes. May nangyayaring manipulation. Yun. May nangyayaring manipulation and a lot of things, hindi ba? Pero yun na nga, ang tanong, napakasimple ng, ikaw ba nung panahon ni Duterte, pro-RevGov ka? No, not really, kasi may functioning government. I mean, ako, I was against RevGov. Inaway nga ako ng mga supporters ni Digong noon eh. Inaway talaga nila ako. As in, I was subjected to the worst kind of... Okay, really? Ako naman kasi... Panahon na yun. Kasi sabi ko, kasi gusto nila mag-RevGov para magkaroon ng constitutional change. So I was against it. Sabi ko, ayoko kasi nga the same thing may functional and it's very risky right now. Kasi ang dami kong sinabi. It is the same thing that I am saying right now. Itong people's initiative ito. So, wala po lang pinagkaiba. Kaso, yung may mga inside mga vloggers dyan, dati sila yung nagsusulong ng RevGov. Alam mo, nakakatawa kasi tapos sila RevGov was... yung anti-Duterte, ho? Yun nakakatawa kasi yung RevGov na yan, when it was introduced to me and I was able to talk to some people that are key, kuno, according to them, as they claim, sila yung mga key personalities ng RevGov, no? And I had the pleasure of actually discussing it with them. So they explained it to me in motherhood statements. Tapos nung sinabi ko, so what needs to be done para magawa ang RevGov? Ang sagot niya sa akin, kailangan dumanak ng dugo. So sabi ko naman, okay, I'm not afraid of that. Kaya sabi ko sa kanya, question lang po, no, General. Kasama ba yung mga pamilya mo, mga apo mo, mga anak mo sa dadanak na dugo? Tinalikudan niya ako. So medyo doon na lang natapos yung kwento namin because it's so vague and it's so... Yeah, exactly. So ito ngayon, no, so, ginastos mo yung pera ng taong bayan para dito sa People's Initiative. Huwag na tayo maglokan, ginastos ninyo ang pera ng taong bayan. Kahapon lang, yes. Plain and simple. Tapos, gusto mo lang pala baguhin yung economic provisions. Bex, yung presidente, parang lumalabas, parang yung presidente yung nakapag-pacify na situation, o gawin nyo na lang to, ganyan. Bex, January 2024 na, you could have done that in July 2022. You could have... In a LEDAC meeting without that much expense. Sinabi mo, baguhin na natin dahil ito ang pinakakailangan natin ngayon para maka-attract tayo ng foreign investment, para pag mag-ikot-ikot ako, mag-attract ng foreign investment, mainganyo sila kasi walang restrictions. Bakit gano'n? Nakala ko ba naka-attract kasi ang dami niyang pledges, di ba? Ayun na nga, pero Bex, kung ginawa mo yon nung una pa lang, hindi na sana nagkaganito. The timing is everything in politics, Maricar. Indeed. And ngayon, sasabihin mo, kailangan na natin gawin yun. Bex, you had the best political capital during the first few months of your presidency na wala pa masyadong umaariba sa'yo. No? Everyone still loves you. No? Most of the people. Yeah. Line, di ba? Ano pa rin, di ba? Ginawa mo na sana yan noon. Kasi pwede mo naman palang kasi na-demonstrate niya sa Maharlika Investment Fund na pwede palang i-pressure ang Senado na, gawin nyo na yan. Ilang araw nirapaso ng Senado ang Maharlika Investment Fund. Pabilisan lang yan. 2 weeks. If I were mistaken, Wala pa ba? Pati mo magawa yan dito. Grabe yung political capital mo. You could have started it then. Hindi mo na napaabot ng ganito. Alam mo yun, this demonstrates, Maricar, the lack of foresight of this administration. Yes. And you know what? Kung what are the things that could make you lose foresight? Huwag mo na sabihin. Alam mo na yon. Iinom muna ako.
Kawawa ko, Maricar. Oy, hindi brand ano yan. Hindi brand promotion yan na, okay? Identifier lang, hindi brand promotion. Oh, that's one of the side effects. Yes, that's true. That's true. Makita mo naman yung side effect din talaga nun eh. Kasi doon sa nangyari kahapon sa response nila, doon sa nangyaring sobrang bombastic na nangyari kahapon sa Davao City. At ang response nila ay lumabas ng 2 in the morning. Medyo, di ba? Meron pala kayong capacity na ganyan. 2 in the morning? Yeah, 2 to 7 in the morning. Yung parang nagkaroon ng basta yung between those hours. Pupunta na ba tayo dun sa accusations ni Digong na ang presidente natin? Hindi, punta muna siguro ako doon sa accusations muna ng iba. Kasi pag-usapan natin kasi nga, very sensitive itong mga topics na to right now. And so let's face it, a lot of entities are being shut down. So we don't want this platform na napakabait sa amin na ma-shutdown. Pero sasagutin ko lang yung isa sa nagsabi na hindi naman prayer rally yung nangyari kagabi. Well, hindi rin naman po kasi talaga launching yung nangyari sa inyo kahapon, In the first place, that was a concert. Yung sa amin, well, it was a candlelight rally at may prayer rally yun. So yung prayer, it was started by a prayer, and then nagkaroon ng candle lighting, and then it was a rally. Yung sa inyo, walang napala ang buong bansa doon except for those people who attended it. That's the reality of it. At ginamit nyo naman ang pera ng bayan ng Pilipino para makapaghakot ng mga taong pupunta. Correct. Hinakot nyo yung mga tao na yun dahil napakadami po ng mga... Using people's money for them to attend an event that has nothing to do with public service. Not at all. Pero pinalabas silang public service. Dahil nilagay nila lahat, nag-tent yung mga ahensya ng gobyerno doon para magkaroon ng, seemingly functional government in a park. So, ganun lang po yun. Dinisplay lang, parang ginawa ninyong circus yung ating gobyerno doon sa Luneta Park kahapon. And another question, may nagtanong dito, may nagtatanong kasi kahapon pa sa akin, na yung pagsasalita daw ba nitong mga Duterte, may bearing daw ba? Now, you ask the people who actually watched, who waited for it, who reacted positively to it, and are supporting what was said that last night by these people. May bearing ba? Unang-una, ang mga Duterte ang niligawan ninyo. Correct. Noong 2021 elections. Yes. May bearing? Yes, may bearing to sa mga supporters ni Duterte. And Yes. and judging by the survey on senatorial race ng 2025, Duterte is number 1. Sa presidential sa 2028, Duterte pa rin ang number 1. Duterte pa rin ang number 1. And Tambaluslos is 0.8%. 0.08. Or something like that. Wala pang 1%. So, Yes. these are the numbers. What they have are the officials. Kasi mabilis kasi yung mga officials governor, bibilin mo lang yan bibigyan mo lang ng perks yung mga yan di ba? Ganyan naman yan, ganyan ang traditional politics sa Pilipinas, Maricar, no? If you're going to run an election, itong hindi alam ng mga tao. If you're going to run a national election, you need the support of governor. And then the governor would link you to the mayors. And then the mayors would link you to the barangays. May mga hawak-hawak, may mga bata-bata yan. May echelons nga daw, sabi ni Tate kagabi, oo. Ano? Ano yan? May echelons nga daw. Yeah, so you need that. Bakit mo kailangan? Kasi sila yung magmobilize. Kasi may mga hawak na ng mga tao yan. Sila magmobilize, sila ang magkakampanya, sila. That's it. Si Digong lang yung hindi nag-traditional politics sa takbo. Diba? Alam ko ayaw itong taong to, pero isa lang ang governor na sumuporta nun kay Digong. Out and public. Ayaw mo siya, pero that's the fact. So, against all odds, nanalo si Digong. Why? Dahil gusto siya ng tao. Yeah. Hindi siya nagbayan. Kaya nga, noong, sa mga sona niya, I don't owe anything to any one of you. Yes. Which is true. Correct. May bearing ba ang sinasabi ni Digong? Ganito lang yan. Pilipino ka. You need to take a step back from politics and take an objective view of what's going on right now. Yes. And you have to ask yourself, tama ba yung ginawa nila? Yun lang yun Tama pa ba yung ginagawa nila? Maniniwala ka na alam nila yung ginagawa nila?
Eh, yung si Martin pumunta ng Cebu, oh, I'm praising, naka 20 pesos na ang bigas, natupad na ang matagal nating pinapangarap. And the next day, ano nangyari? Hininto nila yung roll out nung bigas kasi ang 20 daming pesos na bigas, yes. Less than 24 hours, correct. Ang dami ngayong naging mahirap. So they computed the 20 peso rice according to a certain list ng mga mahirap. Kaya natin magbigay kasi ito lang naman yung listahan. But they didn't anticipate that people can actually register as poor. And it actually would cost them more to verify that someone is poor. Therefore, the price of the rice in reality is not just 20 pesos, it's more than that. So ngayon gusto mo ako maniwala na itong taong to alam niya yung ginagawa niya? Come on. Ako Maricar, I'm willing to be persuaded. No? I'm willing to be persuaded. I know. You have to persuade me. You have to persuade me. Tayo dun di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi, together with Prof. Van, anong lagi natin sinasabi? Prove us wrong. Diba na parang ganun kasimple. Dahil lahat ng nakikita namin dyan gawa ninyo. Now, katulad na sinabi ni Sas kanina, if we are wrong, we are willing to kowtow to it. And we are willing to, okay, sige, gets namin. But we don't see anything like that. Yung insidious things na ginagawa ninyo are just continuously and prominently and categorically insidious from day one. Tapos, ang nakakatawa pa, katulad doon sinabi mo kanina, girl, na, okay, may kailangan baka attract tayo na investors, uulitin. I thought you already have. Di ba, napakadami ninyo ng mga press releases that the investors are already interested. Hindi, ang sabi nila is umaapaw na ang foreign investment sa bansa. And then ngayon, sasabihin mo na hindi tayo maka-attract ng foreign investment because may restriction sa constitution. Ako naniniwala kung dapat i-lift yung restriction na yun. Pero hindi ako BOBA na hindi ko makikita na the statements do not make any sense. They are not coherent. Yes, it collides against each other. Yeah. Pwede ko naman kasi, ano ba? Saka, ito na nga, ginawa mo, why do you need to spend a lot of money in order to do this people's initiative? In the end, mawawala siya. Dahil nga talaga maharang yan eh. Maakit pa yun na Supreme Court pag natuloy-tinuloy nila yan. Maano yun na Supreme Court. Kasi wala nang enabling law. So ngayon, ang ano nila doon is you spend a lot of money wasted kasi wala na. Suspended na. So wala na yung mga ginastos. Wala nang silbi yun. And then you're gonna tell us you know what you're doing? Parang dude, parang maharli ka lang ulit ito. Kasi ganun din, napakalaki din na pera yun. Nang pinag-usapan, and nobody's talking about it anymore. Nasa na yung pondo ng Maharlika? Inilabas na nila yung pondo na yan. Doon sa dapat pagkuhanan ng mga initial investments na yan. Where is it now? Why are people not asking for development of it? Saan na napunta yung Maharlika nyo? Katulad nung humanitarian response daw para sa natural calamities or disaster response daw itong mga EDCA, wala tayo nakikita. Tingnan nyo, ilang beses na nagkaroon ng mga disasters all over the country. Wala po tayong nakikita na EDCA ang nandyan to do things for us. So, hindi pa rin ma-justify yun. Exactly. So, ayun ang ano Maricar, no? Wag nating paikot-ikutin ang issue na gumagawa ng kung ano-anong explanation. This is the kind of government na ayaw niyong wakasan yung liquidation by certification. It doesn't even need a people's initiative na gumastos kayo ng malaki para baguhin yan. Ba't ayaw niyo baguhin? Ganun lang kasimple yan eh. Bakit ayaw niyo bago? To cement themselves in position, they also want to make sure that nobody can ask them about them spending the money of the people. And they're going to use the people of the money to against the people itself to make sure that they look like they are being given something. Di ba, binigyan ng 2,000 kahapon, anong kapalit? And ngayon, mababalik ba yon? Magagawan pa ba ng paraan yung nagastos na kahapon na pagkalaki-laki para maibalik? Babayadan ba nila out of pocket yon para maibalik kapag yan binawi or pinatigil? Wala na, ganun pa rin po kalaki ang nagastos. That was a day of billions of pesos spent for millions lang siguro, konti lang naman nagpunta. But then, napakalaking pera na ginastos doon, pati sa mga talent fee ng mga kumanta sa concert nila.
For what? Seriously, for what? Ano po ang napala ng mga tao doon? Kasi hindi naman po lahat ng buong bansa nagpunta. Tsaka yung nakakatawa, girl, no? How limited is their service, you know, yung kanilang idea of service. Iilang tao lang yun nandun. From iilang areas lang din. It located in one area, concentrated in one area to make it look like it's so very well attended. Paano yung ibang tao sa buong Pilipinas? Paano yung OFWs? Diba? Paano yung mga ibang urban poor sa labas ng Metro Manila? Paano yung mga farmers, yung mga nandoon sa sektor na talagang hirap na hirap right now? Paano yung mga agriculturists, diba? Itong mga fisher folks, paano sila? Wala. You haven't even addressed the concerns of the farmers doon sa kanilang problema sa pagtatanim nila ng bigas. Kaya tonelada ang ini-import ninyo. Ito po pinagsasabi namin basically is just, you know, pinapaalala lang namin sa inyo mga kababayan, ano, na ito yung mga bagay na pinlastaran nila kahapon, in-smoke screen nila kahapon sa ating lahat. In guise of what, 2,000 pesos per attendee. No, na tiniming pa nila dahil may event sa Davao, tiniming nila nung araw na yun. Kaya nagkagulat ang lahat eh. Bakit 28? Anong meron sa 28? Para saan yung 28? Yun po yun. Actually, ginawa po nila yun para tabunan nila yung event na pinaplano in Davao City. Which, you know, ito, elephant in the room, girl. Nagkatawagan ng bangag. Ha? Nagkatawagan ng bangag. Ako? Diba? Bangag? Pero hindi po pwede, no? May drug test dito. Nagkatawagan ng bangag, ang ibig ko sabihin, nagkasabihan ng ganung word. And a lot of explanations have been flying around. And yet, one fact remains, nandun si sister sa venue. If that is indeed untrue, at nandun rin si Inday, no, na vice president, na apparently at pinipilit nila na best friend nila at super close sila, ka-unity team nila, and etc. None of them stood up and spoke against that declaration of Tatay Digong. They did not react. No violent reaction. No anything. No, you know, extra movement saying, hey, you're going too far. Wala kahit isa. Kapatid na niya yun. I was expecting more. I was expecting something from her. Well, we did not see any. Silence, sabi nila. Ang naging sagot lang is PDEA, sabi nila, wala daw sa watchlist nila si Bongbong. Pero ganyan din naman, girl, eh. Kahit naman yung office, kahit naman yung ang hindi lang nila alam, yung PDEA po, nasa ilalim po ito ng Office of the President. Office of the President yan. Hindi po nila yan pwedeng sabihin. Lahat ng lalabas sa kanila, spokesperson yan sila. So the Office of the President, actually, ang nagdidirekta ng PDEA, siya yung nasa tuktok. So, correct. Parang nung kay Tatay dati, kaya nga 'di ba, sabi ni Tatay dati, kayo PDEA, gawin niyo lahat ng inuutos ko, akong bahala sa inyo kasi under kay sa akin. Similar po ngayon. All right? At hindi na po pareho kung sino ang officers noon sa PDEA, hindi na po sila ang officers ngayon sa PDEA. 'Di ba? Napakasimpleng explanation yan, and I hope yung mga nagtanong yan and nasagot ko na yung tanong, because we don't even have what happened yesterday, what happened last night was very definitive. What was said by the Dutertes were very definitive. They combated what was going on. They spoke against you know, what they feel is being done against the Filipinos and against their family members, diba? And against their region. Aminin na natin, girl, ilang beses sinabi yun ni Pulong, Mindanao is nothing now. Diba? Mindanao is nothing again, actually. Yun ang tamang word. Diba? Nakakatawa nga kasi nung presidente si Tatay Digong, hindi nga niya inuna ang Mindanao eh. Kasi parang hindi masabi na may favoritism siya. Pero sinubukan niya na lahat pantay-pantay. Correct? Yung mga nasa chat po natin, wag ko kayo nagmumurahan dyan at mabablock kayo ni Tech AJ. Alright? Hindi naman... Diba, ang dami, meron tayong troll attack, girl. So, yes, lagi naman yan. And it's common, it's very, very common. And andyan sila, marami sila. Tama si Julio 30, ayan, ang
ano tawag ito, ang nag-invento ng word na polvoroslos. Ayan. Sabi niya, sadly, hindi daw natabunan kahapon nung ang event na nangyari doon sa sa Davao City, which is true, no? AJ, kung may nakikita kang mga troll, paki-identify na lang po mga kapugad natin, mga I-block kakulo, nyo na lang. kung sino yung mga troll na nandyan para natin, ma-block natin, ano? Hello, I-block Doc na lang Amir. kagad. I-block na lang Oo, kagad. i-block na lang kagad kasi they are they really are poised, no, today syempre napaka-fresh pa sa kamalayan ng ating mga kababayan ang nangyari kahapon. So talagang aatakihin talaga tayo ng mga trolls, no? So AJ, ikaw na lang bahala na if you can identify the trolls, please. Hindi, alam mo, ito na lang, no, malapit na tayo matapos. Syempre, Yes. ang pinangsagot ng favorite president mo is baka baka epekto lang to ng fentanyl. Huling. Alam mo, ang hirap-hirap nang tanggapin for his followers, for his supporters, na tinatawag siyang Redlawan dahil puro dilaw ang nakapaligid sa kanya at dilawan na halos lahat ng move niya at tinatawag pa siyang Noynoy the Second. And for him to rehash that fentanyl issue na mga dilawan din ang nagpakalat at nagpauso at nagbintang na ilang libong beses nang nasagot, it is prescribed. It is a prescription drug na ginamit niya. 'Di ba? Hindi po yan, tawag dito, hindi ang fentanyl, particularly yung ginamit ni former President Duterte, prescribed po. No? Huwag nyo nang anuhin yan kasi tapos na yung kwento na yan. Para nyo namang sinasabi na, si Duterte nga babaero, alam na po ng lahat yun. It's no longer an issue, masyado ng maraming time na inubos para sagutin yan, di ba? Umanap kayo ng bago at totoong issue. Or, better yet, sagutin ninyo yung mga... Di ba? Better yet, sagutin niyo yung mga sinabi. Di ba? Magpa-follicle test na lang kayo. Walang ganoon kasi, di ba? Wala rin yan, girl. It's not gonna be... Hello naman, paano ka pa? Ito naman sasabi ko, no? Bilang last words. Alam ng mga military na Duterte was taking fentanyl for his ailment. Alam nila yan because sila po ang nag-a-administer. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba yung medic? Noon? Yeah. So alam nila na it was prescribed. He's not abusing it. He's not doing it because he's an addict. On the other hand, ang sasabi ko lang, Maricar, may mga makikisig, matitipuno. Kayo manggi, palingkinitan. Ano pa? Lahat na ng gusto mo, girl. Nalaway ako, ano ba? You're describing my husband. Tapos. Sila. Alam nila. Sa tingin nyo ba yung matanda magsasalita? Kung walang ebidensya? Napakasimple. Sabi nila, ilabas mo, ilabas na. Ito naman sasabi ko. Okay. Ito naman sasabi ko. Hindi, ito naman sabi ko. There are people who knows what's happening inside, outside, beside, on top. Correct. Ngayon, hindi naman niya dininay. Hindi naman dininay ng favorite mo eh. Tinawanan lang. Tinawanan lang niya eh. At tinalikudan. And kasi surprise question yun eh. And maybe makikita kasi na pag nagsisinungaling ka kasi mahalata. Kasi yung curveball yun eh, surprise question. Kaya biglang, Yes. Kasi nga kung hindi totoo, girl, ano ba naman yung, pag ako tinanong ako ng kasinungalingan, hindi ako tatawa. Deny ko kagad, no? Categorically, ay nako, ano tayo ngayon? Tuntangin tayo ng Emer. Yeah, right now. Yeah. Right now, sumama kayo lahat. Kasi you need to have this you need to fight head on yung mga ganitong issue, lalo na sabihin natin kasiraan to sa'yo, kung totoo to. So right now,
You are the leader of the country. You are the leader of the country. Kasiraan niya. Lahat ng mga bumoto sa utang mo yan. Kung binibida ninyo yung 31 million, utang nyo sa 31 million voters ninyo. Yung sagot na yan. Alusin na yan. Alam mo sa ano? Sa Ukraine. Yung tumatakbo si Zelensky. Issue rin yun na yung drugs. I know. Tapos, ang nangyari nun, parang nagkaroon sila ng live drug test ng kalaban niya. As in, naka-televise talaga. As in, kinukuhanan, ganyan. As in, talaga ganun ka-controlled. So, hindi po bagong usapin na ito na naakusahan ng isang leader na ume-eme. Si Trudeau nga, may issue nga siya sa di ba? Yes. Sa Canada. Sa India. Sa India pala. Oo. Tsaka sino yung yung bagong Prime Minister ng UK ngayon, di ba? Hindi, may issue na issue. Oo. Ano naman, pare-pareho lang naman siya ng issue. Pero ang ganito kasi yan, those in the know. So, yeah. Kita nyo, bakit hindi nagsasalita yung ate? Hindi kasi niya madideny kung ano man yung merong issue. So, kaya nga ako na parang, well, just wait and see kung anong mangyayari. Well, ganito lang yan Nag-warning na si tatay. Nagsabi na siya ngayon. And Maricar, this time, I will listen to him 100%. Kasi hindi ako nakinig sa kanya noong 100%. I did last time. I know, sinabi mo yan. That's why we became friends. That's why we started talking here together. Because sinabi mo sa chat mismo ng Pugad Vloggers, namin ni Prof. Van noon, sana nakinig kami sa inyo at saka sana nakinig ako kay tatay nung time na nagsalita siya. And yeah. So ngayon, now, I hope for those people na hindi nakinig dati, makinig na ngayon. Kasi nagsalita na noon, hindi kayo nakinig, you were so, di ba, everybody were just too busy riding the bandwagon. I will listen now because I will listen now not just because siya si tatay, but I also confirmed what I needed to confirm. Yes. Yun na. So, 100% yun. Ngayon, ewan ko sa inyo dahil nagugutom na ako. Maraming salamat, Maricar. Gutom na ako. Babalik kami next week. Gutom na rin ako. Good night. Thank you very much. And mabuhay po tayong lahat.